Okay, demo lang natin yung product natin na master flasher. Gagamit tayo ng ESP32 para sa sample. So unang-una, sasaksak muna natin sa computer para makita natin na wala siyang laman. Okay, wait lang, saksak ko lang. So pumatay yung USB. Ayan, saksak natin. Check natin sa serial monitor kung meron siyang laman bago natin i-flash. So ito yung serial monitor niya. So try natin restart. Wait lang, hindi naka on yata yung serial niya. Ayun. So ito yun. So wala siyang laman. So mga invalid siya kasi binura ko yan bago natin i-present ang demo na to. So try natin siya i-flash gamit itong stand-alone na flasher. Okay? So i-wiring lang natin ha. So tanggalin muna natin. Tapos kabit natin yung mga wire. So mga ito, yung receiver, transmitter, tapos yung EN, tapos sa negative, positive. Yan. Yung boot kasi ng ESP32 na 30 pins, ang 0 kasi niya or ang GPIO 0 niya ay nasa board mismo, wala dito sa pins. So yung gagawin natin, i-jumper lang natin dito sa itaas na button na to para ma-detect siya. Okay? So unang-una, lagyan mo natin ng power itong ESP32. So para walang daya, ikakabit natin yung power niya dito sa outlet or sa charger. So sa charger natin ikabit para makita niyo na hindi siya naka-install sa computer. So gamit tayo ng adapter. Ito. Tapos isasaksak natin siya dito na lang. Wait lang. Okay. Tapos yung kabilang dulo, kabilang dulo niya dito. Wait lang. Wait lang ha. Yata nag-power. Ayun na, ayun. Ayun, nag-power na siya. Tanggal yung iyan. Okay. So ito yung flasher natin. So ilalapag natin yan. Tapos try natin si i-flash siya. So itong boot pin, kaya nasabi ko nilalagay lang sa taas ng button dito sa boot. Yan, nakaganyan lang. So i-flash natin ha. So try natin i-flash muna yung project ko, yung sa home automation. So ESP32 tapos 8 relay switch. So flash na natin. So confirm. Yes. Yan, nakikita nyo nagpa-flash siya. So erase muna. Tapos boot. Yung bootloader. Partition. Tapos ito na yung main firmware niya. So pag nakaganyan na, nawala na yung ilaw, pwede na siyang bitawan yung boot. So antayin nyo lang lumabas yung message na successful bago natin tanggalin. So mamaya isasaksak natin sa computer para makita lang na may naka-install na firmware sa loob. So wait lang natin.
Medyo mabigat kasi yung firmware na nilagay ko kasi pang home automation eh. Kaya medyo matagal siya. So ayun, nag-success na siya. So pwede na natin tanggalin tong cable. Tapos EN ito. Ayan. So try natin siyang isaksak dito sa board ko na home automation kung gumagana siya. Wait lang, restart lang natin kasi walang display. Ay, wait. Ayan, baliktad. Sorry. Ayun. Ayun. So, nakikita nyo na gumagana na siya. Ayan. Ayan, 8 channel relay. Ayan, so tapos isaksak natin sa ayan. So ito yung latest project ko na ginagawa na home automation. So sasaksak natin siya sa computer kung nade-detect siya. Tanggalin natin yung cord. Tanggalin natin tong power. Balik natin sa USB sa computer. Tapos check natin yung serial monitor. So check natin. Refresh lang natin to. Close lang natin. Select ulit natin yung port. Tapos serial monitor. Restart. So ayan. So papansin nyo, binabasa na siya. So meron na siyang laman. Ngayon, try na natin i-flash yung Wi-Fi sa same na MCU, Node MCU. So tanggalin natin to. Tanggalin na sa computer. Balik natin sa cable, ay sa charger. Ayan. So nasa charger na ulit to, wala sa computer yan ah. Ayan. So balik lang natin, wiring natin siya ulit. Sa white. Tapos TX plus or VIN saka yung ground. Tapos yung EN o yung reset. So ganoon pa rin kasi gaya nga nasabi ko kanina, yung pinaka GPIO 0 kasi ng 30 pins na ESP ay nandito sa itaas ng button ng boot. So unang-una i-power muna natin. Yan, so nag-power na silang dalawa. Nagtatanggal ka. Yan. So yan. Okay, sundot ulit natin dyan. So steady mo lang dito, tapos flash natin yung Wi-Fi. So flash ulit, flash ESP32, tapos dito nilagay ko na sa SD card yung Wi-Fi na wireless. Ito try lang natin kung magde-detect siya. So flash na natin yung Wi-Fi ESP32 na wireless version, tapos confirm yes. So antay mo lang. Yan. So paulit-ulit yan, green yellow green yellow green yellow. 4 na beses ang sa Wi-Fi kasi 4 na firmware pa-flash natin eh. Ay 5 kasamang erase. So kasi erase muna, buburahin yung unang firmware, tapos boot, bootloader, partitions, tapos yung firmware niya, tapos yung pinaka spiff niya or yung pinaka update. Yan. Huwag mo nang bitawan hanggang sa lumabas yung step na OTA. Yun yung spiff niya.
Ayan, lumabas na yung OTA. So pag lumabas na yung OTA or yung speech, so pwede mo siyang bitawan hanggang sa antay mo lang mag-success. Ayan. So antay mo lang yan. Medyo matagal-tagal din to. So at least ito hindi mo kailangan gumamit ng computer or kung mabilisan nilang na trabaho yun. So nag-success na siya. Tingnan natin yung log file niya. Kung makikita yung kung ano yung mga nag-success yan. Ayan, flash complete. Ito yung nauna yung 8 relay ito yung una eh. So flash complete na siya. So pwede mo nang i-exit yan. Tapos tanggalin mo muna sa power. Tapos tanggalin mo yung mga pins, yung mga hook up nya. So the moment of truth, babalik natin siya sa computer para makita sa serial monitor. So palitot lang natin. So nag-detect siya. Tapos refresh natin yung serial monitor kung nagde-detect siya. So close muna natin to. Select ulit natin. Tapos serial monitor. Tapos try natin i-refresh. Ayun. Di ba? Binasa na yung 1.5 version 4.4. So successful siya. So try natin siya i-login dun sa pinaka admin access niya kung walang problema sa app. Connect lang natin yung wifi niya. Okay. Ito naka-off lang wifi nito. So hanapin ito. Ayun, lumabas siya ang 1.5. Yan. So lumabas yung admin. Medyo matagal na. Lumang-luma na kasi itong cellphone na to eh. Ay, ayaw. Wait lang. Pero nagde-detect siya. Wait lang. Ayaw mag-pop up eh. Ayun. Ay! Ba't ganun? Ayun, lumabas na. So, admin bagal ng cellphone na to. Ayan. Ayun. So ayan, pwede. So success. So gumagana ang ating flasher. So ang bagong version natin ay ito, kakarating lang ng mga PCB niya. So mamaya lulutuin ko pa to sa tapos i-run test muna natin bago siya i-public, bago natin siya ilabas. Okay? So stay tuned na lang sa mga update ko na video. At saka kung release na ito. Okay? Yun lang, salamat.